Isang lalaki, nagpahanap ng babae na magdadala ng magiging anak niya upang magkaroon siya ng tagapagmana. Ngunit ang nahanap niyang babae ay ang naka one night stand niya pala at may anak na sila. Ating alamin ang buong kwento. Sa simula pa lamang ng relasyon ni Maridet at Anton, mayroon ng pangamba ang dalaga pagdating sa pag-ibig. Higit na lalo sa muli na naman niyang pagpasok sa buhay ng may karelasyon. Ang takot at pangamba na nararamdaman ng dalaga marahil ay buhat ng una siyang nasaktan sa dati niyang nobyo na labis niyang minahal na siya rin namang first love niya at kung saan nga dapat nasa kasal na rin ang hantungan nila kung hindi lamang siya nito niloko at ipinagpalit ang halos 7 taon nilang pagmamahalan para sa isang pokpok na babae na nakilala lamang ng ex niya sa isang online dating app. Matagal na panahon na nga rin ang ginugol ng kasalukuyang nobyo ni Maridet na si Anton bago pa makuha ng lalaki ang tiwala at loob ng babae at sa wakas nga ay sagutin siya nito nang umabot pa ng halos 2 taon na panliligaw. Maayos naman ang naging pagsasama ni Maridet at Anton sa mga nagdaang araw, buwan at taon. May mga naging pagsubok man sa pagsasama nilang dalawa ay matagumpay pa rin nila itong nalagpasan ng magkasama kung kaya naman batid ni Maridet na si Anton na ang lalaking para sa kanya at huling lalaki na maghihintay sa kanya sa altar. Kung tutuusin kasi, maging si Maridet din naman noong una, hirap ang kalooban sa nararamdaman niya na gusto niya nang tanggapin ng buo ang pagmamahal ni Anton. Pero dahil na rin siguro sa trauma na natamo niya sa naon ng nobyo niya, ganoon na lamang kahirap para sa kanyang ipagkatiwala ang puso ulit sa iba na sa ngayon nga, palagay niya na labis na ring nahulog kay Anton at kampante na siyang ito na ang mapapangasawa niya at iyon man nga ay hangad niya ring tunay. Kung kaya naman sa mga nakaraang buwan ay unti-unti nang lumalim ang pag-asa ni Maridet na si Anton ay magpo-propose sa kanya. Dahil maliban sa minsan na nilang napag-usapan ng patungkol sa pagpapakasal ay may mga panahon din na sa tuwing sila'y magkasama ay napapansin niya na madalas na napapatingin ng nobyo sa mga singsing sa mga jewelry store at sa bawat espesyal na okasyon palagi may kakaibang sigla at kaba sa mga mata ni Anton. Lalo pa nga at nalalapit ng muli ang anniversary nila. Iniisip niya na baka sa araw din na yun magpo-propose ang nobyo niya kung kaya't ganoon na lamang ang pagka-excite ni Maridet na sa tuwing naiisip nga ang ideyang yun, hindi maipaliwanag ang nararamdaman na animoy may kung anong malikot sa loob ng kanyang tiyan at nagpapaikot-ikot ito sa kanyang kwarto habang nakangiting nakatulala lamang sa kawalan. Sa isang pagkakataon ay inimbita nga si Maridet ng kanyang nobyong si Anton sa isang eksklusibong dinner sa isang marangyang restaurant. Siyempre, sa kanyang isipan, ito na siguro ang tamang pagkakataon na hinihintay niya. Habang sila ay kumakain, napapansin niya ang mga mata ni Anton na ilang beses na sumilay sa loob ng kanyang bag. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng kakaibang kaba na hindi niya kayang tiisin. Ngunit matapos ang magandang hapunan, wala pa ring nangyari. May mga pagkakataon din na si Maridet ay nadadala ng mga kwento ng kanyang mga kaibigan na ibinalita ang kanilang mga proposals. Tuwing maririnig niya ang mga kwento ng mga surprise proposal sa harap ng maraming tao, unti-unti niyang nadarama ang sobrang kaba na hindi matuntun ang saktong dahilan. Kasama ng mga maliliit na senyales na ito, nadama ni Maridet ang labis na expectation na maaaring magkaroon ng proposal mula kay Anton. Dahil sa mga mensaheng subliminal, pananamit ni Anton at mga kilos, unti-unti niyang naiisip na malapit na itong mangyari. Habang nagliligpit si Maridet ng mga gamit niya at ng nobyong si Anton, ay aksidente siyang may nakapan na maliit na box sa bulsa ng damit nito. Ganoon na nga lang ang pagkagulat ng dalaga nang makita na isang engagement ring pala ang nasa loob ng box na yun. Kung kaya naman ay tila parang uod sa kilig si Maridet na halos napapatuwad-tuwad pa sa kanyang higaan sa pag-iisip na para iyon sa kanya at sa wakas nga ay magpo-propose na ang nobyo sa kanya matapos ang 4 na taon nilang relasyon. Diyos ko, kaya naman pala nakalimutan niya kunyari na anniversary namin kahapon. Ito pala ang pakulo niya. Pero syempre, magkukunyari rin ako na hindi ko alam yung tungkol sa singsing para surprise. Baka masira ko pa yung diskarte niya. Excited na ako. Paano kayang dapat kong reactions once na lumuhod siya? Dapat pala, araw-araw na ako magpapaganda para prepared ako anytime na magpo-propose siya. My gosh, I can't wait. Ani pa nga ni Maridet sa sarili habang mangisay-ngisay pa rin sa kilig. Kinaumagahan,
Excited na bumangon si Maridet para magluto ng masarap na pagkain na ihahatid para sa nobyong si Anton sa pinagtatrabahuhan. Maaga na kasing pumasok sa trabaho ang lalaki dahil sa biglaang business meeting, kaya naisipan niya na sorpresahin na lamang ito. Gusto niya ring makilala ang mga katrabaho ng nobyo na madalas maikwento sa kanya ni Anton, lalo pat sa isip-isip niya, malapit na rin naman na siyang maging Mrs. Salvador. Nang maigayak na nga niya ang mga dadalhin, dali-dali na rin siyang naligo at nagayos ng sarili para mas kaaya-aya rin naman siyang tignan at masilayan ang kagandahan niya sa maraming tao, lalo na ni Anton. Sa wakas, nakarating na rin siya sa kumpanyang pinapasukan ng nobyo nang may bigla siyang nakasabay na babae sa elevator na nagmamadali rin papunta sa palapag kung saan ang punta niya. Bahing ng bahing si Maridet sa loob ng elevator dahil sa bulaklak na dala ng babaeng nakasabayan niya, kaya nagtakip na lamang siya ng panyo sa muka para hindi na ito masinghot. Nang eksaktong magbukas ang pinto ay sabay din silang lumabas at siya namang laking gulat ni Maridet sa mga sunod na pangyayari. Kasabay ng pagpatay ng mga ilaw ay siya namang pagbukas ng mga fairy lights kung saan nagmistulang romantic ang lugar na yun na may kasabay pa na pagtugtog ng love song. Habang si Maridet ay nasa likuran ng babaeng kasabay niya kanina, narinig niya ang isang pamilyar na boses ng lalaki mula sa malapit. "Jane, will you marry me?" Ani ng boses ng isang lalaki na tila kaboses ng kanyang nobyo. "Yes, Anton, I will marry you." Tugon naman ng babaeng nasa harapan niya, tsaka nagsipaghiyawan ng mga tao sa paligid. "Anton, tama ba ako ng pagkakarinig?" Nagtatakang tanong ni Maridet sa sarili, tsaka binuksan ang flashlight ng cellphone niya, sabay tutok sa lalaking nag-propose kanina. "Ano ba yan, miss? Nakakasilaw yung ginagawa mo. Sino ka ba?" ang sabi ng lalaki. "Anton?" Gulat na tawag ni Maridet sa pangalan nito na hindi makapaniwalang siya nga iyong nag-propose sa babae at ngayon nga lantarang magkayakap sa harapan niya. Biglang bumalik sa normal ang ilaw at dito mas nakumbinsi si Maridet na si Anton nga ang lalaking nasa harapan niya. Dahil dito ay naibagsak niya ang kanyang daladalang lunchbox na siyang pumukaw pa ng atensyon ng ibang tao sa lugar. "Maridet, anong ginagawa mo rito?" Gulat na reaksyon ni Anton na halos magkanda utal-utal pa. "Anong ibig sabihin nito, Anton? Nag-propose ka sa babae na yan? Bakit sino ba siya?" Biglang naputol ang tanong ni Maridet. "Excuse me? Ikaw ang sino? What the hell are you doing here ruining our moment? Sino ba kasi to, babe?" Galit na pagrarant ng babae. "Mary, let's talk outside. Huwag kang mag-iskandalo rito. Halika nga sa baba." Ani Anton. "Hindi, Anton. Dito tayo mag-usap. Anong ibig sabihin na to?" Galit na tanong ni Maridet. Nahinto lang ang tensyon nang nagpatawag na ng security ang babae para palabasin si Maridet. Ang buong akala niya, nakasunod sa kanya si Anton hanggang sa labas para dun sila mag-usap. Pero bigo siyang naghintay hanggang sa sumuko na rin siya at saka umuwi na. Pagka-uwi nga ni Maridet, hindi niya alam ang gagawin niya dahil balisang-balisa siya mula sa mga nasaksihan at nangyari sa opisina ng nobyo. Bigo man at mabigat ang loob sa nobyo, pero magdamag pa rin niyang hinintay si Anton na makauwi sa gabi para makapag-usap sila dahil kahit sa mga text at tawag niya, hindi ito sumasagot. Lumipas ang ilang oras pero wala pa rin Anton na dumarating sa pinto ng bahay nila. Hanggang sa isang text mula sa nobyo ang kanyang natanggap. "Patawad, Maridet. 2 taon na kami ni Jane kahit tayo pang dalawa. Hindi ko sinasadya na mahulog yung loob ko sa kanya dahil tangi siya lang yung nagbigay ng pangangailangan ko bilang isang lalaki. Hindi na uso ngayon ng kasal muna bago may mangyari. Sa tagal ng pagsasama natin, ni minsan hindi ko naramdaman na mahal mo ko ng buo dahil hindi mo kayang ibigay sa akin ang sarili mo kahit mag-iisang taon na tayo magkasama sa isang bubong. I'm very sorry, Maridet. I'm just a man. Sana makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo at kaya kang hintayin hanggang sa handa ka na." Ani Anton sa mahabang text message para kay Maridet. "Napakalandi mong hayop ka. Kasal lang naman ang hinihintay ko bago ko magpasakop sa'yo. Ang sabihin mo, Makati ka lang talaga. Magsama kayong 2 higad. Mga walang ya kayo. Lalo ka na." Galit na tugon ni Maridet sa mensahe nito, tsaka binilak ang number ng lalaki.
Magdadalawang linggo nang hindi nakakapag-concentrate si Maridet sa trabaho niya nang dahil sa stress na dulot ng pangluloko ng dati niyang nobyo. Kaya naman, naisipan niyang sumama sa mga katrabaho niya sa isang bar upang magwalwal at magpakalasing sa pagbabaka sakaling makalimutan sandali ang mga problema at sakit na dala-dala niya. Sa kabilang banda naman, isang binatang lalaki ang muntik ng mapaaway nang dahil din sa kalasingan. Mabuti na lang at nangakma niyang susuntukin sa likuran ng pinag-iinitan niyang lalaki ay nahagip siya ni Maridet na hindi magkanda o gagas sa paghanap sa banyo. Anak ng tokwak ang babae ka. Natigilan bigla ang lalaki nang makita ang magandang mukha ng dalaga. Hi, did you know where the CR is, baby boy? Lasing na tanong nito sa lalaki. Agad naman siyang inalalayan ng binata papunta sa CR sa pag-iisip na wala itong ibang kasama at baka mapagdiskitahan pa ng ibang mga lalaking lasing. Mula sa loob ng banyo, rinig na rinig ng binata ang paghagulgol ni Maridet ng malakas habang isinusumpa ang pangalan ng dati niyang nobyo. Buwisit ka, Anton. Wala kang kwenta. Isinusumpa kita. I hate you. Hoy, kung galit ka sa tao, dapat sa harap kanya naggagaganyan para damang-dama niya ang galit mo. Hindi yung mukha kang tangang kakasigaw sa sarili mo dyan. Sigaw ng binata sa dalaga. What? Ano bang alam mo? Ani Maridet na biglang binuksan ang pinto at siya namang kinagulat ng lalaki. You know what? Tara, magpakalasing pa tayo. Mukhang malalim yung galit mo eh. Sa ex mo ba yan? Ako rin eh, kaya kalimutan muna natin sila for tonight. Ayan ng binatang lalaki kay Maridet. Ayos pala ikaw kasama eh. Gusto ko yan. Let's go party. Ani Maridet, parehong estranghero sa isa't isa pero pareho ring may bigat na nadarama. Kung kaya naman, mabilis na nagkaintindihan ng damdamin ng dalawa na parehong gusto na pansamantalang makalaya sa sakit at problema na hinaharap nila. Nakalimutan na ng tuluyan ni Maridet na may iba pa pala siyang mga kasama at nag-enjoy lamang kasamang isang lalaki na kapwa niya nagluluksa rin sa pag-ibig. Sa mga pagkakataong yun ay walang ibang bukang bibig ang dalaga kundi ang makalimutan si Anton hanggang sa tuluyan na siyang natalo ng sakit at napaiyak na lamang sa gitna ng maraming tao habang sumasayaw at nilalaklak ang beer na hawak-hawak. Maya-maya pa, pinigilan na siya ng binatang lalaki at inaya sa may gilid para pagpahingahin muna ito sa pag-iinom dahil nakikita niyang hindi na okay ang dalaga. May mga kasama ka ba? Hatid na kita sa kanila. Asan ba sila? Tanong ng lalaki sa dalaga pero mukhang lunod na sa pagkakalasing ang dalaga dahil hindi na makasagot at tuluyan ng bumagsak sa kinauupuan nito. Ang binata naman na walang choice, binuhat na ang dalaga para sana ihatid sa lugar nito gamit ang cellphone nang biglang nagising si Maridet sa loob ng sasakyan niya at nagmistulang tigre na naghahamon ng kakaibang digmaan sa kanya. Hindi raw ako marunong sa kama kaya niya ako iniwan. Putik siya. Talaga ba? Hindi niya kasi ako hinintay. Bakit? Masama bang protektahan ko yung sarili ko? Para siyang pusang hayok na hayok sa pangit na babaeng pinagpalit niya sa akin na yun. Sige nga, subukan mo nga ako kung magaling ba ako. Gusto ko rin malaman. Tignan lang namin ang sinayang niya. Paghamon ni Maridet sa binatang, tanging napagdiskitahan lamang niya at ngayon nga, tila sinusubukan ng pisi ng pagkalalaki nito upang patunayan ang pagkababae niya na hindi umano'y hindi nakita ni Anton. Nung una nga, todo tanggi ang lalaki at buong lakas na nagpipigil sa tawag ng pagkalalaki niya dahil batid niyang hindi tama ang gawin yun, lalo pa at pareho silang lasing lang at hindi rin kilala ang isa't isa. Pero dahil na rin sa kakulitan ng dalaga ay hindi na rin siya nakapagpigil dahil nga sa isa lang din naman siyang lalaki na nadadala ng tukso, lalo na at nasa harapan niya na ito ay tuluyan niyang nakisabay sa pusok ng damdamin ng binata. Nagpunta ang dalawa sa pinakamalapit na hotel kung saan nangyari ang isang bagay na makakapagpabago sa buong buhay ni Maridet sa loob lamang ng isang gabi. Kinabukasan, nagising si Maridet sa hindi pamilyar na silid nang walang kahit na anong suot. Gulat na gulat siya nang makita ang sarili sa ganoong sitwasyon at nagmamadaling hinanap ang mga gamit. Oh my God, ano bang ginawa ko kagabi? Nakipagtalik ba ako sa kung kanino lang? Sino ba yun? Inis na sabi ni Maridet sa kanyang sarili nang mapagtanto ang kalokohang ginawa niya. Maya-maya pa nga, sinilip niya ang bawat parte ng silid para makita kung nandoon pa ba yung lalaki na kasiping niya kagabi.
At nang makumpirma nga niyang wala na ito ron, mabilis na rin siyang umalis at tumuwi sa kanyang kondo. Hindi pa rin siya makapaniwala na ginawa niya ang bagay na yun, gayong ilang taon niya rin itong ipinagkait sa dating nobyo sa paniniwalang dapat magpakasal muna sila bago may mangyari sa kanila. Samantalang sa isang gabi lang, binigay niya kaagad ang sarili sa lalaking hindi naman niya kakilala at hindi man lang niya maalala. Nang maliligo na sana siya, ay nakita niyang may nakasuot na necklace sa kanya at alam niyang hindi sa kanya yun. Dahil dito, nagkaroon siya ng kung ano-anong mga guni-guni sa kanyang isipan hanggang sa naisip niya na baka sa lalaki yun at sadyang isinuot ito sa kanya sa kung anong dahilan. Hindi kaya nagustuhan ako ng lalaki na yun at iniwan sa akin to bilang tanda na magkikita pa ulit kami. May usapan kaya kami na ganun, pero bakit wala akong maalala? Tsaka di sana kinuha niya yung number ko o number niya yung nakasave sa akin. Teka nga, agad na kinuha ni Maridet ang cellphone niya upang tignan kung may bagong nakasave sa kanyang contacts. Sa kabila ng pagsusumikap niya na makahanap ng impormasyon patungkol sa lalaki sa kanyang cellphone, bigo siyang naupo at nagmaktol na wala siyang napala rito. Naisip niya na baka ang lalaki ang kumuha ng number niya. Baka kinuha niya yung akin, hintayin ko na lang na kontakin niya ako kasi kung hindi, para saan pa tong pag-iwan niya ng necklace na to sa akin, hindi ba? Pagkumbinsi niya sa kanyang sarili sa ideyang malabong maging katotohanan. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan na wala pa ring tawag o mensahe na inaasahan niya sa lalaki mula sa isang gabing pagkakamali hanggang sa isang araw, natuklasan niya na lamang na ang pagtatalik nilang yun nagbunga pala. Labis na ikinawindang ng mundo ni Maridet nang malaman ng tungkol sa pagdadalang tao niya. Lalo pa at alam niyang wala siyang nobyo at tila malabo nang makilala pa niya ang lalaki na kasiping niya nung gabing yun na naglasing at nagwala siya dahil ni isang tawag o mensahe wala siyang natanggap mula ron. Halos mabaliw siya kakaisip kung ano ang gagawin niya sa bata, gayong wala na rin siyang mga magulang na aasahan niyang makakatulong sa kanya. Halos isumpa niya ang lalaki may gawa nito sa kanya, lalo na at wala siyang kaidi-idiya kung saan ito hagilapin at kung sino ito para matulungan siya sa batang 3 buwan na pala niyang dinadala. Pero sa dulo ay nasa sarili niya pa rin ang sisi niya dahil sa hindi niya pag-iingat at padalos-dalos na mga desisyon. Pansin ng mga katrabaho ni Maridet ang mga pagbabago sa kanyang katawan kung kaya't ipinagtapat niya sa mga ito na buntis siya at pinagsinungalingan na lamang ang katotohanan patungkol sa ama ng bata sa takot na baka husgahan siya at makarating ito sa dating nobyo ay pagtawanan pa siya. Naging mahirap man para kay Maridet ang sinapit niya pero ni minsan hindi sumagi sa isipan niyang ipalaglag ang bata o ipamigay ito sa iba. Bagkus ay iniraos niya ng mag-isang pagbubuntis niya hanggang sa siya ay makapanganak nga. Sobrang tuwa ni Maridet nang masilayan ng sanggol na malaanghel ang muka. Sa wakas, mayroon na rin siyang makakatuwang sa buhay matapos ang ilang mga sandali sa buhay niya na malungkot siya at nag-iisa. Lumipas ang 3 taon nang maayos at masayang maginang si Maridet at Lucas. Mahirap man para kay Maridet ang maging single mom, ay nagawa niya pa ring lagpasan ng lahat ng pagsubok sa buhay nang siya lang mag-isa ang nagtataguyod sa mga pangangailangan nilang mag-ina. Ganoon pa man, isa na namang pagsubok ang dumating sa buhay ni Maridet nang matuklasan na mayroong butas sa puso ang anak na si Lucas. Labis ang paghihinagpis niya nang malamang habang tumatagal, lalong lumalaki ang butas at lalong nagiging mapanganib ang buhay ng anak kung sakali mang hindi ito agad maagapan. Sa pagkakataong ito, halos mawalan na ng pag-asa si Maridet dahil batid niyang wala siyang ganoong kalaking pera para tustusan ang regular check-up ng anak niya. Maging ang operasyon ito at magiging maintenance ni Lucas matapos ang operasyon. Pero dahil sa labis na pagmamahal niya sa anak, humanap pa siya ng ibang paraan para lang mabigyan ng nararapat na medikasyon ng anak niya. Kahit pa yung ibenta yung sarili bilang isang surrogate mother para sa mayamang lalaki na naglalayong magkaroon ng anak. Ate Jing, sa tingin mo, okay lang ba na gawin ko to? Nakukonsensya kasi ako Para lang sa pera, papayag ako na magdala ng bata tapos ipamimigay ko lang din naman. Ani Maridet sa kaibigang nurse na siyang kausap ng mayamang lalaki na nagpapahanap na magdadala sa kanyang anak. Girl, huwag mo kasing isipin na dahil sa pera to. Para sa anak mo to, diba? Tsaka hindi mo naman ipamimigay yung bata. Ibabalik mo rin siya sa taong nagmamay-ari naman talaga sa kanya, sa magulang niya. Although galing di siya sa'yo. Pero basta,
Ano ba? Magdesisyon ka dahil nagmamadali yung mayamang lalaki. Ikaw lang din naman kasi yung iniisip ko at kailangan mo nga kako ng malaking halaga ng pera para kay Lucas. Dadaan naman sa legal na proseso ang lahat kaya hindi krimen tong gagawin mo. Ikaw din, mahirap nang hanapin ng 10 milyong piso, sige ka. Tugon naman sa kanya ni Jing. Hay naku, bakit ba kasi hindi na lang siya maghanap ng mapapangasawa? Bakla ba yun? Dagdag pa ni Maridet. Lokang to? Ano pa bang malay o pakialam natin sa bagay na yun? Ang mahalaga lang naman ay kung papayag ka ba o hindi at na makahanap na ako ng iba kung ayaw mo, no? Aba, ano ba? Desisyon na. Nakabusangot namang sagot ni Jing sa pagiging makulit ni Maridet. Napabuntong hininga na nga lang si Maridet tsaka pumirma sa kontrata. Nakasaad din doon na hindi na kinakailangan pa na magkausap, magkita o na magkakilala man lang ang surrogate mother at ang mayamang lalaki bilang privacy ng bawat isa. Isa pa ron ay makakatanggap si Maridet ng regular na pag-aalaga mula sa mayamang lalaki sa pamamagitan ng mga uutusan nito para masabaybayan ang kanyang pagbubuntis at masigurado ang kaligtasan ng batang nasa sinapupunan niya at sa oras na maipanganak niya na ang sanggol, tsaka lamang niya makukuha yung kalahati ng perang ipinangako sa kanya. 5 buwan nang nagdadalang tao si Maridet at habang tumatagal, tila napapamahal na siya sa batang nasa sinapupunan niya. Gayunpaman, batid niya na kailanman, hindi magiging kanya ang bata sa oras na ipanganak niya na ito at ito ay pawang business lamang sa pagitan niya at ang tatay ng bata. Malungkot siya sa tuwing naiisip na kinakailangan pa niya humantong sa ganitong sitwasyon, subalit wala naman siyang magawa dahil ayaw rin naman niyang sukuan ang anak niyang si Lucas. Iniisip na lamang ni Maridet na mapapabuti naman ang kalagayan ng sanggol sa piling ng ama nito dahil lalaki siya sa isang marangyang pamilya na hindi na kinakailangan pang problemahin ng pang-araw-araw ng mga pangangailangan di tulad nila na kayod kung kayod para lamang makaraos sa buhay. Hello sir, maayos naman po yung kalagayan ng anak ninyo sa sinapupunan ni Mary at inaalagaan po ito ng maayos. Ilang buwan na lang din po at lalabas na ang sanggol. Kaya naman po halos buwan-buwan nagpapatingin si Mary para mamonitor yung kalagayan ng bata. Pareho naman po silang malulusog kaya wala rin po kayong dapat na ikabahala. Ani Jing sa mayamang lalaki nang kamustahin niya si Maridet at ang lagay ng kanyang pagbubuntis. Takot na takot ka naman no? Kamo Ate Jing, hindi ko pababayaan tong baby na to. Kahit naman nabibigay ko rin sa kanya to, ibibig ko pa rin to at gustong gusto ko rin na maalagaan siya ng maayos. Sagot naman ni Maridet nang marinig ang huling sinabi ni Jing sa lalaki. Oh, andyan ka pala. Ikaw ha, nakikinig ka pa talaga sa usapan namin. Tsaka ano yung sinasabi mo na parang napamahal ka na sa bata? Naku Mary, ayusin mo yung nararamdaman mo. Alam mo naman na sa dulo, may hiwalay din sa iyo yung batang dinadala mo. Kaya mas mainam nang wag mo nang masyadong i-attach yung sarili mo sa kanya para hindi ka na mahirapan sa huli. Abiso ni Jing kay Maridet nang maramdaman na tila umiiba yung bugso ng damdamin niya para sa sanggol. Aware naman ako ron Ate Jing. Hayaan mo na lang ako na mahalin tong batang nasa loob ko habang nasa sakin pa siya at may karapatan pa ako sa kanya. Hindi naman ako gagawa ng bagay na ikagugulo ng buhay ko't ni Lucas, lalo na nitong batang nasa sinapupunan ko. Ang akin lang, enjoy ko muna habang ako pa yung nanay niya. Mahirap din naman sa part kung to yung ginagawa ko. Nakayamot namang tugon ni Maridet na tila naiiyak na sa mga saglit na yun. Hindi na lang nagsalita pa si Jing at niyakap na lang siya para iparamdam sa kanya na nauunawaan ito ang damdamin niya bilang isang ina. Mga ilang saglit pa, nagpatuloy na sila sa Ubigayni para muling magpa-ultrasound si Maridet kasama si Jing. Nang makita ni Maridet ang maliit na figura ng bata sa loob ng kanyang tiyan, hindi niya muling napigilan ng maluha sa tuwa at pagka-excite na katulad ng naramdaman niya nung una niyang ipagbuntis si Lucas. Natutuwa naman si Jing at malusog ang bata, subalit may kaunting kirot din para sa kaibigan na nakikitang malungkot dahil sa realidad na malapit na rin itong kunin sa kanya. Ganun pa man, pinilit na iniba na lamang ni Jing ang paligid para naman maibaling sa ibang bagay ang atensyon ni Maridet at hindi na ito malungkot. Papauwi na sila nang biglang may tumawag kay Jing sa kanyang trabaho, dahilan upang magpaalam siya ng mas maaga kay Maridet at kinakailangan itong umuwi ng mag-isa. Nang papatawid na si Maridet sa pedestrian lane ay mayroong isang rumaragas ng sasakyan ang aksidenteng nakabangga sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya tinakasan ng lalaki at bagkus dinala siya nito sa pinakamalapit na hospital dahil sa matinding pagdurugo ng dulot ng malakas na impact ng pagkakabangga niya.
Habang naghihintay sa labas ng emergency room si Alfonso, hindi mapakali ang isipan niya sa pag-aalala sa babaeng nabangga niya, lalo na at nagdadalang tao ito. Diyos ko, wag niyo naman po sanang pabayaan ang babaeng nabundol ko, lalo na yung anak niya. Hindi ko po kakayanin kapag may masamang nangyari sa kanila. Pagdarasal niya habang pinagpapawisan ng malagkit sa sobrang kabang nararamdaman. Maya-maya pa nga, lumabas na ang doktor at sinabi na nasa maayos na ang kalagayan ng pasyente at kinakailangan na lang ilipat sa ibang silid ang babae para mas mamonitor pa ang kanyang kalagayan, lalo na ang sanggol na mas naapektuhan sa aksidenteng yun. Dagdag pa ng doktor, tila humina yung kapit ng bata sa malakas na impact, kaya kinakailangan na manatili muna si Maridet sa hospital hanggang sa tuluyan ng maging maayos ulit ang kalagayan ng bata sa loob ng sinapupunan. Nabawasan ng kaunti ang pag-aalala ni Alfonso, ganun pa man, labis pa rin ang pag-aalala niya at konsensya sa sinapit ng bata, kaya naman nakapagdesisyon siya na bumawi sa mag-ina sa paraang makakaya niya. Pagkagising ni Maridet, nagulat siya nang makitang may isang lalaki nakatulog sa gilid ng higaan. Gising ka na pala, miss. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Alfonso. Okay lang. Sino ka nga pala? Tsaka anong nangyari? Ani Maridet, huwag ka sanang mabibigla. Nagkaroon kasi ng problema sa preno ko, kaya nabangga kita. Sorry, hindi ko sinasadya, but don't worry. Okay si baby. Okay lang ang baby mo. It's just that you still have to be monitored kasi humina raw yung kapit ni baby, pero ayos lang siya. Sorry talaga. Promise, pagbabayaran ko rin yung kasalanan ko. Once na dumating yung asawa mo, na-settle ko na yung hospital bills mo. At sure na okay na kayo ng baby mo. Hindi naman ako tatakas. I'm more than willing to face the consequence. Mahinahon na sabi ni Alfonso na siya namang ikinatuwa ni Maridet na naging kampante na nang marinig na ayos lang ang kalagayan ng anak niya. Ganun pala ang nangyari. Sige, pinapatawad na kita. Ayos lang yun. Hindi mo naman pala sinasadya eh. Hindi mo rin ginusto. Ang mahalaga, hindi mo kami tinakbuhan at shoulder mo pa lahat sa amin dito ngayon. Tsaka isa pa, hanggat okay naman kami ng anak ko, wala ka ng ibang dapat na alalahanin. Salamat sa concern mo. Magiliw na tugon naman ni Maridet. Ha? Paano yung mister mo? Baka hindi niya palagpasin to. Handa naman ako harapin yung consequences ng pagkakamali ko. Ani Alfonso, ano ka ba? Huwag kang mag-alala sa bagay na yun. Wala naman akong asawa. Sige na, mukhang busy kang tao kaya mauna ka na. Tatawagan ko na lamang yung kaibigan ko. Talaga ba? Sige ha, pero babalikan kita for visit. Ito yung contact ko in case you'll need something. Don't worry about the bills. Ako nang bahala sa mga yun. I'll go ahead na. Balik na lang din ako mamaya. Paalam pang muli ni Alfonso, tsaka tuluyang umalis. Kinagabihan nga, muling bumisita si Alfonso kay Maridet na may mga dalang prutas. Nagkakwentuhan pa ng mahaba-haba ang dalawa patungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa tuluyan ng mapalagay ang loob ni Alfonso nang makitang okay na si Maridet. Batid ni Maridet ang pag-aalala at sensiridad na pinapakita ng lalaki kaya na-appreciate niya ito ng gusto. Hanggang sa isang text ang nagpagbagabag muli sa isipan ni Alfonso nang mabalitaan niya na naaksidente ang babaeng nagdadala ng anak niya. Kausap niya ang nurse na nag-aasikaso sa babaeng yun sa may gilid ng higaan ni Maridet. Hindi sinasadyang marinig ni Maridet ang usapan nila at labis niyang ikinabigla ang mga narinig niyang sinabi ni Alfonso. Baka naman palabas lang ng babaeng yun na naaksidente siya para makakuha ng pera ulit sa akin, Nurse Jing. Pakipaalala naman sa kanyang kasunduan namin sa kontrata na oras na may mangyaring masama sa anak ko nang dahil sa kapabayaan niya, bukod sa hindi niya makukuha yung kalahati ng pera, pwede rin siyang makulong. For godness, 10 million pesos na nga lang yung suhol niya. Ano pa bang gusto nun? Magkano pa? Kung pwede ko lang kunin yung impormasyon niya nang masigurado kong hindi nagsisinungaling yan eh. Please, make sure, Nurse Jing, na hindi pera lang yung habol ng taong yun or else baka ipakulong ko pa siya once na nailabas niya na yung anak ko. Mahabang pagpapaliwanag ni Alfonso sa kausap sa kabilang linya na bakas ang pagkayamot sa muka. Si Maridet naman na narinig ang buong detalye ng usapan, halos mamutla sa mga natuklasan niya. Siya ang tatay ng batang dinadala ko. Ganun pala yung ugali niya. Bulong ni Maridet sa kanyang isipan. Hey, are you okay? Namumutla ka yata. Pag-aalala naman ni Alfonso. Pwede ba munang magpahinga ko? Medyo sinamaan ako ng pakiramdam bigla.
Ani Baridet na biglang nakaramdam ng pagkailang sa lalaki. Buong gabing umiyak si Maridet nang dahil sa mga sakit na salitang narinig mula kay Alfonso na siya palang tatay ng pinagbubuntis niya. Mahulog na sana ang loob niya sa kabaitan ng lalaki sa kanya na nag-aabala pang bisitahin siya sa loob ng mahigit 1 linggo. Kinaumagahan, agad na siyang nagpa-discharge nang hindi pinapaalam kay Alfonso. Gusto na niyang putulin ang ugnayan niya sa kanya hanggang sa maipanganak niya na ang bata dahil labis na nanliit siya sa mga sinabi ng lalaki. Isang araw, muling nag-cross ang landas nila ni Alfonso nang bumalik si Maridet 2 araw matapos niyang umalis sa hospital para kunin ang resulta ng huli niyang pagpapacheck up. Hindi maiwasan ni Maridet ang mga tingin ni Alfonso na labis palang nag-aalala sa kanya. Nang magkausap nga silang dalawa, agad na nilinaw ni Maridet sa lalaki na ayaw niya na itong makita ulit at yun na yung huli. Samantalang ang lalaki naman, naguguluhan sa biglaang pagbabago ni Maridet. Tatanungin na sana niya ito nang biglang dumating si Jing at nakitang magkasama silang dalawa. "Oh hey, you seem to know each other already, Sir Alfonso Mary." Pagbating ang ni Jing sa dalawa. "Nurse Jing, you know her?" Nagtatakang tanong ni Alfonso. "Yes sir, she's your son's surrogate mother, my friend Maridet." Tugon pang muli ni Jing. Agad na natigilan si Alfonso habang pabalik-balik na tinitignan si Maridet na halos mawala na ng malay sa sobrang nervyos na nararamdaman sa mga nangyayari. Agad naman siyang inalalay ni Alfonso para makaupo pero tumanggi naman si Maridet at agad nang nagpaalam. Nang makarating nga sa bahay si Maridet, naalala niyang muli ang mga sinabi ni Alfonso nun sa hospital. Nakaramdam na naman siya ng pagkainis. Maya-maya pa, tumawag sa kanya si Alfonso at sinabing nasa labas siya ng kondo niya kasama si Jing. Ayaw naman niyang maging bastos kaya kahit labag sa loob niya ay pinatuloy niya ang mga ito. Sumalubong sa dalawa ang makisig na batang si Lucas na siya namang kinagiliwan ni Alfonso. "I would like to personally apologize, Maridet. Alam kong kaya masama yung loob mo dahil sa mga narinig mo nun sa hospital while I was talking to Nurse Jing about my son's surrogate mom who happened to be you pala. Nadala lang ako ng emosyon ko dahil sa sobrang pag-aalala sa anak ko. Turned out na ako pala itong dapat nasisihin dahil ako'y nakabangga sa'yo at muntik nang mawala yung anak ko. Salamat sa pagprotekta mo sa anak ko. I know we shouldn't meet based sa agreement natin pero heto tayo, nag-uusap. Sorry for judging you na all you wanted was my money. Lahat pala ng yun ay dahil sa anak mong si Lucas. To save his life, nakwento lang sa akin ni Nurse Jing while we're on our way here. Sorry if I made you despite me so much. Naiintindihan ko kung bakit mahirap i-absorb yung mga sinasabi ko sa iyo ngayon. Basta huwag kang masyadong magpaka-stress, not just for the baby's sake, kundi pati na rin sa iyo." Ani nga ni Alfonso na may lungkot sa boses. Magsasalita na sana si Maridet nang biglang bumalik ang anak na si Lucas mula sa tindahan kasama ang ninang Jing niya at kinulit si Alfonso. Inaalok ni Lucas si Alfonso ng ice cream nang malaglag ang kwintas niya mula sa kanyang leeg. Pamilyar ang kwintas na yun nang pulutin ni Alfonso dahil ganun na ganun din ang pendant ng kwintas niyang nawala 3 taon nang nakalipas at sa pagkakatanda niya, binigay niya yun sa babaeng naka one night stand niya noon. Alam niyang yun yung kwintas niya dahil nag-iisa lamang yun mula sa yumaong kapatid na ang pangalan din ay Lucas. "Maridet, kay Lucas ba to?" Tanong niya rito. "Don't judge me pero oo, galing yan sa tatay ng anak ko na na-meet ko once lang sa bar at boom. May nangyari, nabuo si Lucas. Di ko na alam kung nasan yung lalaking yun dahil kinaumagahan lang din nung may nangyari sa amin. Nawala na siya at hindi ko rin naman natatandaan yung mukha niya." "Bakit pala?" Ani Maridet. Wala nang ibang nasagot pa si Alfonso dahil hindi siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanya. Ang alam niya lang, magkahalo yung emosyong nararamdaman niya sa mga pagkakataong yun dahil matagal din niyang sinubukang hanapin ang babaeng nakilala niya sa bar kung saan na love at first sight siya pero hindi niya na maalala yung mukha nito. Sunod na ginawa ni Alfonso ay ang yakapin si Maridet tsaka sumariwas sa kanyang muli ang alaala ng mga panahong una silang nagkakilala sa bar. Tsaka niya muling ipinaliwanag kay Maridet ang lahat na siya naman ding labis na ikinamangha ng babae sa sobrang liit ng mundo at muli silang pinagtagpo-tagpo para pagbuklo rin ng tadhana at maging isang ganap na buong pamilya.
Sa huli, mas lalong lumalim ang nararamdaman ng dalawa para sa isa't isa. Hindi pa rin makapaniwala si Alfonso na ang pag-ibig na minsan niyang sinukuan, muli niya rin palang matatagpuan sa katauhan ng isang babaeng nakilala lang niya dati sa bar at muling nakilala bilang surrogate mother ng anak niya. At ngayon ngay kanya nang magiging may bahay at tina ng mga anak niya. Nagpakasal din ang dalawa matapos ipanganak ni Maridet ang pangalawa nilang anak. Sadyang mapaglaro ang mundo, subalit sino nga ba ang makakapagsabi kung sino yung taong nakatadhana para sa atin? At kung sa paanong paraan natin sila makikilala, ang pag-ibig nga naman ay tunay na isang sugal na maaari lamang may panalo ng mga taong handang makipagbuno para sa mga taong minamahal nila. Gaano pa man katagal ang panahon na sila ay pagbuklurin ng tadhana, kung talagang itinadhana, sa duloy sila pa rin para sa isa't isa.